Kayo po ba ay pabili ng bagong sasakyan? Kayo po ba ay nag-apply ng auto loan sa mga car dealers o sa mga bangko kung saan kayo depositor? Panoorin ninyo ang video ito hanggang matapos dahil may malaking problema ang mga car dealers ngayon. Maging yung ahenteng kausap po ninyo, may malaking problema pala, idol. Nito mga nakaraang araw ay umikot po ako sa aking mga kaibigang dealer partners. Dealer na kung saan madalas po akong gumawa ng content, reviews at nagre-release ng mga brand new na sasakyan. At yun nga mga ka-idol, napansin ko ay parang pare-pareho ang kanilang problema. Problema na matumal ang mga car dealers ngayon. Kahit Japanese cars pa yan, yung mga Toyota, Mitsubishi, ramdam nila ang tumal mga ka-idol. And even yung BYD na malakas, naging matumal din mga ka-idol. Although may mga queuing naman sila, pero yun nga, dahan-dahan nalalagas yung kanilang mga nakapilang kliyente. In the sense na 2 to 3 months unit delivery. Kaya yung iba, medyo nainip, lumipat ng ibang brand na may mas available, di ba? Ganun mga ka-idol. At hindi lang yon, naging mahigpit po ang bangko ngayon pagdating sa approval. At yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Kaya kung kayo po ay nag-apply ng auto loan sa mga car dealers, napansin po ba ninyo na halos hindi masyadong ginagalawan ng inyong application? Almost 1 month na wala pang tumatawag para i-CI kayo. O di kaya may nag-CI na pero walang follow-up call, walang nagsabi na for verification na pala ang inyong application. Walang nag-ocular CI o walang agent para i-update man lang kayo kung decline na ba kayo o approve pa ba kayo. Di ba? Ganun mga ka-idol. Kaya karamihan sa mga kaibigan ko ahente ay nag-iisip-isip na, uy, ito pa ba yung karir namin? Tatagal pa ba kami dito? Masusustain pa ba namin kung sweldo-sweldo lang? Time na ba para lumipat ako ng ibang dealership, ibang brand, o change career na mga ka-idol? Yun ang ngayon ang problema ngayon. At may mga car dealers din na dahan-dahan na nagsasara. Hindi lang mapa-Japanese cars and even yung mga Chinese cars mga ka-idol. May mga mangilan-ngilan dyan na nagsasara na sa kadahilanan na hindi na nila kayang i-sustain. Yung iba po dyan ay bukas lang for the service only pero yung sales patay na mga ka-idol. Okay? So kung may napansin po kayong dealer na nagsara, comment down below mga ka-idol saang dealer yan. Sabihin niyo mga ka-idol. Okay? So ganito yan mga ka-idol. Napansin ko kasi yung pagiging reluctant ng dealership at ng bangko nitong mga nakaraang taon. Reluctant in the sense na sobrang aggressive nila pagdating sa mga promos na yan. Yung zero down payment na yan, yan talaga ang malaking problema kung bakit dumami yung delinquent. Dahil sa zero down payment na yan, kahit sino pwedeng mag-apply. Kahit walang requirements, kayang gawa ng paraan. Yung mga bogus na kliyente, kayang gawa ng paraan mga ka-idol. At naging pabaya ang bangko na makipagmingle sa mga ahenteng to. Hindi naman sinasabing bawal ha. Kumbaga naabuso yung pagiging friendly ng bangko sa mga ahente. In the sense na pwede silang makipagkwentuhan, pwede silang tanungan kung paano ang galawan ng mga ahente para sa mga kliyenteng ito, paano susolusyonan yung problema, paano nila mapapa-approve doon. Ika nga naging BFF na nila yung mga ahente. At doon sa pagiging BFF na yon, siyempre, di natin maiwasan na may mga kalokohan nangyayari dyan. May mga abutan ng pera dyan mga ka-idol. At involved din po dyan yung mga kliyenteng hindi naman approvable. Yung mga kliyenteng may maitim na pala na balak sa mga units na ilalabas. Kaya mapansin po ninyo, marami pong mga talunkasa, di ba? Mga pasalo-salo na yan. Yun mga ka-idol. Dahil dyan sa mga 0 down payment na yan, hindi lang yan. Pati yung mga pay after 3 months, di ba? Yung unang monthly mo after 3 months. Diba? Sinabi ko yan sa video ko na kapag ginawa po ninyo yan, ang boomerang yan ay sa inyo rin. Mahirapan din kayo dahil dadami ang delinquent. Hindi po ninyo nasala ng maigi.
Nung kapanahunan po namin, way back year 2000 mga ka-idol, hindi mo basta-basta makakausap ang mga taga-bangko. Yung mga account officer, hindi mo sila basta-basta makakausap. Hindi mo sila malalapitan sa dealership. Hindi mo rin sila pwedeng i-text na kung ano-anong tanong na pwede mong itanong. Bawal yon mga ka-idol. Pero nito mga nakaraang taon, buwan, naku, sobra. Kaya kung mapapansin po ninyo, pag nakausap ninyo yung mga ahente, sabihin nila na kaibigan ko yung taga-bangko, yung mag-a-approve sa inyo, tropa ko yung mga taga-bangko, kamag-anak ko yung mga taga-bangko. See? Doon umiikot ngayon ang problema. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga naging inside nilang kwentuhan, inside nilang business. May abutan ba sa loob o wala, di ba? Dahil syempre, yung mga taga-bangko, kailangan din nila ng pera. May inggit sila at hindi lang yan sa loob ng dealership maging sa labas mga ka-idol. Pero hindi ko nilalahat na gumagawa niyan May mga alam din ako na gumagawa niyan sa labas. May contact sa loob ng bangko, kung sino yung account officer, sino yung mag-a-approve, sino yung mag-CCI, lahat. Yung promo na zero down payment, magkakaroon ng down payment yan doon sa mga hindi approvable. Zero down payment sa dealership pero pagdating doon sa abutan mga 100,000, 150,000 at paghahati-hatian na. See mga ka-idol, yun ang problema ngayon. Kaya kung mapapansin po ninyo, maraming mga second hand ang almost brand new. Nagulat nga ako mga ka-idol Dahil yung mga units na nakuha po namin as second hand na repo ng bangko ay halos hindi umaabot ng 10,000 kilometers. Yung iba po dyan ay 1,000, 2,000 lang. Halos hindi pa nakapagpa-change oil pa mga ka-idol. Maltakin mo yun. Di ba? Dumami ang mga hatak na sasakyan sa bangko. Puno ang kanilang yarda. Kaya ngayon, nagigpit sila. Kaya ngayon, yung mga bangko ay talagang tinitignan, inuurirat ng maigi yung mga applications po ninyo. Ito nga yung aking kliyente na taga probinsya, galing po to ng ibang bansa, pinag-apply ko dito. Dinecline po siya ng mga 4 na bangko including the TFS. Well, actually, sini-ay ko muna itong aking kliyente. Approvable naman. Yun nga lang, sabi ko sa kanya, hindi ganun ka-guaranteed. Pwedeng sumabit dahil dun sa yung previous records doon sa during pandemic, Bayanihan Act. Pero makakalusot at makakalusot yan. Depende na lang sa mag-handle ng iyong account. So, ipinasa ko doon sa aking kaibigan na taga Toyota, So, it shows na na-decline nga mga ka-idol. But, ang ginawa ng aking kaibigang manager, ginastify nila yung kanyang application na itong taong to ay religiously nakakabayad naman. Good account naman and kumpleto naman ang dokumento. Yun nga lang, questionable din sa kanya is yung trabaho niya ay nasa Middle East. Wherein karamihan po sa mga OFWs ngayon ay hindi po ina-approve kapag ikaw ay nagtatrabaho dyan sa area na yan, yung Middle East. Matic decline ka. Bakit? Kasi walang probability na tatagal yung empleyado dyan. Baka ma-repatriate yan mga ka-idol. Okay? So, lucky, itong aking kliyente. Congratulations sa iyo, Sir Mark, at na-approve po ang kanyang bagong kotse. Yun, na-release namin nung last week mga ka-idol. Nasa vlog ko po yan mga ka-idol. Kaya yung mga customers ngayon, marami ang naka-experience na hindi sila ina-approve. Sa kadahilanan na yung konting problema lang, kagaya ng mga credit card, ayan. Yung mga nalubak sa pagmamonthly ng sasakyan dati na natapos naman nila, dama yan. Yung mga unstable business o questionable business o yung mga trabaho na unreliable naman, ganun, o yung mga virtual assistant, hindi na nila yan basta-basta ina-approve mga ka-idol. Ngayon, chinecheck ng maigi ng bangko kung talagang approvable ka. Chinecheck ng bangko kung saan talaga nanggagaling ang iyong pera. Kung meron ka ba talagang pondo sa bangko. Kung wala ka ba talagang history ng delinquency, ganyan, o poor payment, ganun. Okay?
So, kung kayo po ay may balak na bumili ng bagong sasakyan at i-loan po ninyo yan, mas maigi na magpakonsulta muna kayo kay The Car Loan Expert sa akin para malaman po ninyo kung ano po ang inyong tawag nito, probability kung kayo ba ay may chance na ma-approve, ano yung mga kailangang requirements to produce before po kayo mag-apply, paano sumagot during CI, at ilang days ang possible ninyong expectin. Okay? Karamihan po sa mga followers ko ay approve, mga ka-idol, unless kung walang pera ang isang follower, or unless yung isang follower ay gustong gumawa ng mga hocus-pocus, ay hindi ko po inaalaw yan. Okay? So, yan ang problema ngayon ng mga car dealers, idol. Matumal ang benta, stop buying ang ibang mga customers dahil pangit ang ekonomiya, mataas ang presyo ng gasolina. Pangalawa is mabusisi na ang bangko. Ika nga susuong ka na sa butas ng karayom. Kaya karamihan sa mga ahente ngayon ay nagba-vlogging. May mga napansin kayo, di ba? Kagaya ng TikTok, Facebook, YouTube. Pero ang downside dyan sa pagbablog nila, mga ka-idol, is syempre, kung dito nga ako ngayon nagbablog sa let's say Metro Manila or even in Makati, at yung mga nakapanood ay somewhere in the province, definitely ang fall down nun is doon sa province, di ba? Doon yun babaksak. Mag-i-inquire sa akin pero doon bibili. Magpapa-approve sa akin pero doon bibili. Ganon. Yun din ang problema ng mga ahente ngayon. Nagpapa-approve sa kanila pero lilipat pala. Dahil sa mas maganda ang offer ng ibang dealership. Okay? So, thank you guys for watching this video. Meron pa tayong mas magandang i-content next. Thank you.